Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang gintong liwanag ay lumabas sa kanyang mga mata at dumiretso sa Aaron na nakaluhod sa lupa. Nang iangat ni Aaron ang kanyang mga mata, naramdaman na lamang niya ang liwanag ng gintong liwanag. Pilit niyang tinakpan ng kamay ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang nangyari sa batong unggoy sa oras na ito. Pero bago pa siya makakita, bigla niyang naramdaman na biglang gumalaw ang lupa sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay lumuwag siya, at ang lupa sa kanyang mga tuhod ay umabot sa isang maliit na parisukat at dahan-daang nahulog sa lupa. Matapos dumaong sa layer ng lupa mga 2 metro mamaya, ang mga mata ni Aaron ay hindi na lamang madilim na lupa. Sa halip, ito ay isang kuweba sa ilalim ng lupa. Kung ang butas sa itaas ay tinatawag na butas ng tabing ng tubig dahil nakatago ito sa likod ng talon, maaaring ang nasa harap natin ay ang totoong butas ng tabing ng tubig. Ang mga dingding sa itaas ng kuweba ay halos tumutulo na ng tubig, na nagiging tabing ng tubig. Napakaraming tubig sa lupa upang bumuo ng isang maliit na pool. Ang lupa sa kanyang paanan ay ganap na tumigil sa pagbagsak, at ang Aaron ay nakatayo sa harap ng kuweba ng tabing ng tubig. Ang kuweba ay halos 7 metro ang haba. Makikita mo ang liwanag ng mga bituin at kandila sa kuweba. Bukod dito, ang pinakamahalaga, malabo na naririnig ng Aaron ang tila bumubulong sa kuweba. Sa ganitong pag-usisa at pagdududa, dahan-daang pumasok si Aaron. Ang tunog ng pagbagsak sa tubig ay manipis at pabulong, at ang kaluskos ay pare-pareho. Malabo, tila may ilang unggoy na naglalaro sa kuweba. Minsan lumilingon sila sa Aaron mula sa loob. Imbes na matakot ay nagpakita sila ng magiliw na ngiti na para bang nakita nila ang kanilang mga kaibigan. Ngunit sa isang kisap mata, muling naglaho ang mga unggoy, isang malaking unggoy na lamang ang naiwan na nakaupo sa platapormang bato sa gitna ng kuweba, nakatitig sa kanya ng malamig na Diyos. Nahihilo si Aaron nang matitigan siya. Nang nagmamadali siyang umiling at lumingon, wala namang matanda na unggoy, ngunit ito ay ang walang laman na platapormang bato. Biglang muling pumasok sa kanyang pandinig ang mga putok ng palakpakan ng mga bata. Sa pagtingin sa tunog, nakita niya ang ilang mga tao na bata na nakatayo sa dingding sa yungib. Nakakatawa silang tumingin sa Aaron, na parang may ginagawang nakakatawa sa kanila si Aaron sa oras na ito. Wow! Biglang dumaan ang Aaron sa tabing ng tubig. Pagkatapos ng isang malaking ingay, ang mga tainga ni Aaron ay ganap na natagos ng isang dagandong. Maya-maya, nang bumalik siya sa normal, bigla niyang nakita na napakatahimik ng buong kuweba. Lahat sa paligid, walang unggoy, walang bata. Kahit na ang platform ng bato ay walang laman, at walang tinatawag na middle-aged monkeys. Biglang kumislap ang isang gintong liwanag sa platapormang bato, at kasama ng gininto ang liwanag, nakita ng Aaron na mayroong isang balumbon ng kaligrapya at pagpipinta na nakasabit sa isang lugar sa harap na dingding ng platapormang bato sa ilalim ng gininto ang liwanag. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at lumapit sa entablado ng bato at kinuha ang balumbon ng kaligrapya at pagpipinta. Sa sandaling ihagis ko ang aking kamay, bumukas ang volume, at ang nilalaman sa loob ay isang mahabang larawan. May 6 na unggoy sa painting. Bagamat higit sa lahat ay itim at puting tinta ang mga ito, malinaw na alam ng Aaron ang kanilang pambihirang posture at posture. Sila ang 6 na unggoy na Diyos na kanilang nakita at ipinasapa. Ang 6 na God Monkey na ito ay talagang makapangyarihan. Ang mga ito ay ipininta lamang sa papel, ngunit sila ay makapangyarihan pa rin. Gayunpaman, kung ihahambing sa katumbas, sa katunayan, hindi ang 6 na unggoy ng Diyos ang nakakaakit ng pansin ni Aaron, ngunit ang 7 sa totoo lang,
Ito ang dapat na ikapito sa imahinasyon ni Aaron, dahil walang ikapito dito. Larawan, syempre, hindi iniisip ng Aaron na dapat mayroong ikapito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang sariling imahinasyon, ngunit sa larawang ito, mayroong isang panulat na nakakataas na stroke sa posisyon sa likod ng 6 na unggoy, ni isang balangkas, ni isang salita, ngunit naisip ni Han Sanchen na iyon nga, ang mas kakaiba ay nasa unahan pa rin. Nang makilala ito ni Aaron, biglang sumilay sa kanyang mga mata ang ikapitong unggoy. Nang makita niya ang ikapitong unggoy, hindi niya pinagbawalan ang kanyang mga mag-aaral na magbukas ng marahas siya mismo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Paano ito posible? Nagulat si Aaron at halatang hindi ka panipaniwala. Sa gulat ay mabilis niyang pinunasan ang mga mata at saka ipinikit ang mga mata. Nang makita niya ito, lubos siyang nataranta. Mayroon pa ring 6 na malinis na estatwa ng unggoy sa scroll. Sa lugar kung saan dapat naroon ang ikapitong estatwa ng unggoy, ito pa rin ang may panulat. Wala nang iba. Naghahalusinate ka ba sa sarili mo? Sa pagdududa, biglang umangat ang mahabang rolyo sa kanyang kamay at dahan-daang lumipad patungo sa ere. Sinubukan ni Aaron na saluhin ito gamit ang kanyang kamay, ngunit halatang napakabagal nito kaya kinuha niya ang isang maliit na shot at pinalampas ang larawan ng maraming beses. Nang sinubukan niyang lumipad upang makuha ito pabalik, nagkaroon ng putok, ngunit isang apoy ang sumiklab sa balumbon at mabilis itong nasunog. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang apoy, ngunit nasira ang apoy. Sa isang kisap mata, ang picture scroll ay nasunog, at ang mga larawan ng 6 na banal na unggoy ay ganap na nilamon sa apoy. Ang balumbon ay agad na nasunog, at ang mga abo ay nahulog mula sa himpapawid sa pagitan ng nakabukang mga daliri ni Aaron. Ang lahat ay naitim. Ang apoy ng balumbon ay nagsimulang lumiit, ngunit ang balumbon ay kasinlaki lamang ng isang palad, at nahulog ito kasama ng mga abo. Nang makita niya itong bumagsak at nanganganib sa huling maliit na apoy, ang Aaron ay ganap na hanggal. Dahil sa huling piraso ng hindi pa nasusunog na papel, nakita ni Han ang ikapitong unang hagod sa scroll, at sa ilalim ng unang hagod, isang pagpipinta ng figure ng tao ang iginuhit sa pagkamangha. Ito ay hindi isang unggoy, ngunit isang kompletong tao. Gayunpaman, ang lalaking ito na si Aaron ay talagang pamilyar at hindi na pamilyar. Dahil malinaw na si Aaron iyon mismo. Sa paglamon ng huling liwanag ng apoy, ang natitirang papel ng pagpipinta ay ganap na naging abo at nahulog sa puddle sa lupa, ganap na nilipol. Gayunpaman, ang buong puso ni Aaron ay hindi nalipol kasama nito, ngunit mabilis na tumitibok. Ang ikapitong larawan sa 6 na banal na unggoy ay talaga. Ito ay ang iyong sarili. Kung sa unang pagkakataon, maaring isa rin itong ilusyon, sa pangalawang pagkakataon, imposibleng maging simpleng ilusyon lamang. Nagulat si Han Sanchen. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon siyang sariling portrait sa portrait ng pamilya ng unggoy. Ayon sa taong Mercury, lumitaw ang ikapitong unggoy sa edad ni Zhang Guoxi. Hindi alam kung ilang taon na ang lumipas mula noong Aaron. Dahil napakatagal na nito, bakit mayroon silang sariling mga larawan sa mga bagay tulad ng genealogy? Bukod dito, mula sa larawan at sa mga alamat na iyon, ang 6 na unggoy na ito ay ang nangungunang pag-iral ng pamilya ng unggoy, at ang kanilang mga tala ay natural na medyo katulad ng mga figure ng tao. Ngunit bakit siya lumitaw sa mga figure ng dakilang Diyos ng pamilya ng unggoy? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Ang Aaron ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng unggoy, pabayaan ang kwalifikasyon. Kahit na hindi pa siya nakapasok sa pinto, bakit hindi nito pinapataas ang panloob na alon ng Aaron? Anong nangyayari? Bang! Biglang, sa oras na ito, isang biglaang pagsabog sa kanyang likuran ang direktang humila sa Aaron pabalik sa realidad. Ang malaking pagsabog ay nagdulot ng malaking pagkabigla. Maging si Aaron mismo ay nagulat sa oras na ito. Bigla niyang napagtanto na ang platapormang bato pala ang biglang sumabog. Ang buong platform ng bato ay halos masira sa lupa, kaya't ito ay naging isang tumpok ng mga durog na bato sa sandaling ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at tila may nahanap sa gulo. Nagmamadali siyang tumingkayad, inilipat ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, at inalis ng tuluyan ang gulo. Nagulat siya nang makitang mayroon pa ring ilang malalaking karakter na nakaukit sa ilalim ng platapormang bato. Tama at mali, tama at mali.
Sumasakit ang ulo ni Aaron kapag tinitingnan niya itong 8 malalaking karakter. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nakatago dito. Gayunpaman, ang mga salita ay nakasulat sa 2 halatang palapag, na parang 2 pinto. Itinaas ni Hansani ang kanyang kamay. Oo naman, sa pagsisikap ni Hansani, ang 2 pinto sa ilalim ng lupa ay agad na nabuksan, na nagpapakita ng isang parisukat na pasukan na mga 50 centimeters ang haba at lapad. Pagtingin niya sa loob, malalim at mahaba ang lagusan sa pasukan. Mabilis na nag-drill in ang Aaron. Sa pagbaba ng lagusan ng humigit kumulang 2 metro, narating niya ang ibaba. Dumiretso siya ng halos 100 metro, at may ilaw sa harapan. Naunawaan ni Aaron na ito ang dapat na labasan ng kuweba. Tamang-tama, nang si Aaron ay umakyat sa dulo ng tunnel, nakita niya muli ang napakagandang eksena, at isang figure ang nakatayo sa harapan na naghihintay sa kanya. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay medyo mabagal kaysa sa inaasahan ko, ngunit hindi ito masyadong masama. Nang makitang lumabas ang Aaron, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi. Ito ay ang Jade Monkey. Tila eksaktong kalkulahin kung gaano katagal mananatili ang Aaron sa kuweba. Lumipat na ito mula sa gilid ng talon patungo sa labasan sa likod ng bundok upang hintayin ang Aaron. Mapait na ngumiti si Aaron at tatanungin sana siya kung ano ang butas at kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit tumalikod siya at naglakad patungo sa isang malaking puno sa tabi, kanya. Pagkatapos ay umakyat siya sa puno tulad ng isang unggoy, pumili ng isang peach at itinapon ito sa Aaron mula sa puno, kumain ng isang peach. Kinuha ni Aaron ang peach. Hindi siya gutom o nauuhaw. Puno lang siya ng mga tanong. Kumain ka na. Kung hindi ka nauuhaw o nagugutom ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka nauuhaw o nagugutom pagkatapos ng maraming tanong. Mahinang sabi ng Jade Monkey. Nagtaka talaga si Aaron. Tila nakikita niya ang kanyang iniisip. Gayunpaman, kinausap niya ito. Mukhang hindi magandang hindi kainin ang peach na ito. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Aaron ang peach sa kanyang kamay, hindi isang ordinaryong produkto. Ito ay dapat na isang top grade na produkto. Malaki ito at maganda. Sa unang tingin, ito ay walang kapantay na sariwa at malambot, puno ng matamis na katas. Sa isang kagat, naisip ni Aaron na ito ay dapat na hindi bababa sa masarap sa mundo, ngunit ang aktwal na sitwasyon ay na siya ay hindi lamang walang pakiramdam ng kagandahan, ngunit mayroon ding bakas ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha. Gaano kasim? Tumingin si Aaron sa Jade Monkey na may kaunting depresyon. Kayong mga tao, may kasabihan na ang masarap na gamot ay mapait. Natural, ang magandang peach na ito ay dapat maasim para maging mabisa. Kainin mo. Nang pumunta ako, ang mukha ni Aaron ay natatakpan ng maskara ng sakit. Napakaasim ng peach kaya hindi ito may larawan ng Aaron sa mga salita. Kung ang lemon ay sapat na mabuti, ang kasayman ng peach na ito ay mga 100 lemon. Nakagat lang. Hanggang ngayon, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Aaron. May digmaan sa pagitan ng kanyang mga ngipin, na maaaring mahulog anumang oras. Nang makita ang mukha ni Aaron na nagpapakita ng kahihiyan, ang Jade Monkey ay tumalon mula sa ilalim ng puno at bumagsak sa lupa. Naglakad siya ng ilang hakbang sa harap ng Aaron at tumingin sa Aaron. Medyo hindi nasisiyahang sinabi niya, bakit? Mababa ang tingin sa akin. Para sa amin, ang prutas ay buhay at lahat ng bagay, at ang mga may lekoten ay ang hari ng mga prutas. Kung bibigyan kita ng mga bagay na ito na makakain, nangangahulugan ito na ang aking pamilya ay may pinakamataas na paggalang sa iyo. Kung hindi ka kumain, hahamakin mo ang lahat ng etniko, grupo, kasama ako. Bakit hindi ko hilingin kay Monkey Son na maghanda ng iba para sa iyo? Sige, sige, kumakain ako, kumakain ako. Ang Aaron ay lubhang nalulumbay. Ang paksa ay tumaas sa antas na ito. Kung hindi siya kumain, hindi ba siya magiging makasalanan? Nang ipikit ni Aaron ang kanyang mga mata, direktang kumagad siya sa peach. Ang napakalakas na stimulation ay agad na nagpasabit ng isa pang 100 pain mask sa mukha ni Aaron. Talagang naisip niya na ang pagkubkob at pagbugbog ng maraming tao ay mas komportable kaysa sa pagkain ng napakaasim na peach na ito. 1, 2, 3. Kahit hanggang sa huli, pinalamanan lang ni Aaron ang kalahati ng natitirang mga peach sa kanyang bibig anuman ang sangki 21.
Sa halip na maasim ng paulit-ulit, mas mabuting magkaroon ng masaya at minsanang solusyon. Nang pumasok ang kalahating ito sa kanyang bibig, talagang nanginginig ang Aaron. Parang may kasayaw si Fang Fo sa isang baliw. Nakakatuwa naman. Marahil sa pananaw lamang ng Aaron natin malalaman kung gaano siya kahirap sa katunayan, sa pamamagitan ng isang peach acid na tulad nito nang makita ang Aaron na tapos na kumain. Ang Jade Monkey ay ngumiti ng malumanay, walang ibang kahulugan, tanging ang malalim na kahulugan ng mainit na puso. Well, it's the so-called feast that all the world will end. You have eat the best fruit of our family, and it's time for you to say goodbye to you. Marahil ang prutas na ito ay napakasama para sa iyo ngayon, ngunit mapapahalagahan mo ang pagkakaroon nito sa lalong madaling panahon, dahil maaaring ito ang pinakamahusay na timpla. Sa karagdagan, sana ay maalala mo ang 8 malalaking karakter sa kuweba. Alam kong hindi mo ito naiintindihan ngayon, ngunit isang araw, kapag bigla mong nakita ang liwanag, makikita mo ang kahulugan nito. Pagkatapos ay dumating ang Jade Monkey sa Aaron at iniunat ang kamay ng unggoy. Saglit na natigilan si Han San Chen at iniunat din ang kanyang kamay para makipagkamay dito. Gayunpaman, ang eksena sa harap ng Aaron ay biglang nagsimulang magbago. Nang magdilim na, bigla niyang nalaman na bumalik siya sa Halijing Bato. Tila isang panaginip lang ang naranasan niya. Bigla niyang naisip na hawak pa rin niya ang kanyang kamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!